Magsitayo po ang lahat at sama-sama nating awitin ang pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa buong panahon ng Adbyento, pinagnilayan ng simbahan ang pangako ng Diyos na ipinahayag ng mga propeta. Magsusugo siya sa sambayanan ng Israel ang isang tagapagligtas na siya ring Emmanuel. Ang kahulugay, ang Diyos ay sumasa atin. Sa takdang panahon, ang mga pangakong ito ay nagkaroon ng katuparan. Tigib ng kagalakan, makinig tayo sa pagpapahayag ng kapanganakan ng ating manunubos. Ngayong araw na ito, ika-25 ng Disyembre, panahong kubli mula sa paglikha ng Diyos ng langit at lupa at ng kanyang hubugin ng tao bilang kanyang kawangis. Makalipas ang libu-libong taon nang maganap ang malaking baha at palitawin ng Diyos ang isang bahaghari sa langit upang maging tanda ng kanyang tipan. 21 taon mula sa panahon ni Abraham at Sarah, 13 taon matapos na pangunahan ni Moises ang mga Israelita sa paglabas sa Ehipto, 11 taon mula sa panahon ni Ruth at ng mga hukom, 1,000 taon matapos na pahiran ng langis si David bilang hari sa ika-65 linggo ayon sa pangitain ni Daniel, sa ika-100 at ika-74 na Olimpiada, sa ika-752 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Roma, sa ika-42 taon ng paghahari ni Octavius Augustus. Ang buong daigdig ay mapayapa. Si Jesucristo ang walang hanggang Diyos at anak ng walang hanggang Ama, sa paghahangad na pabanali ng sandaigdigan sa kanyang pagdating na puno ng awa na ipinaglihi lalang ng Espiritu Santo. At 9 buwan matapos nito ay pinanganak sa Bethlehem, Judea, ng Birheng Maria. Mga kapatid, sa gabing ito, isinilang ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Sama-sama tayong magpuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong bangkit, kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang, Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pakisama natin ang intensyon ng mga asama natin, nagsisimba, nagmimisa, intensyon ng mga tumutulong sa atin, panalangin natin ang pamilya Kundangan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaias ang pagdudulot ng kasiyahan ng paparating na liwanag sa mga taong matagal nang namumuhay sa kadiliman. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaon nang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nalupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahanghangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakilan niyang gawa. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Sa ati sumilang ngayon, manunubos, Kristong poon.
Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ati sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na may kakayahan na tayong tumalikod sa likong pamumuhay dahil sa paghahayag ng Diyos ng kanyang kagandahang loob. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo, sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Balitang masaya, manunubos sumilang na sa ti Kristo pon siya. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong yon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasa sakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cireneo, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isnilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing dingyaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel,
Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maligayang Pasko po. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko? Pagmamahal, love, pag-ibig. Kaya nga ba, pag Pasko, palasak ang kulay na pula, red, sapagkat gaya ng sa Valentine's Day, ang red daw ay kulay ng pag-ibig. Pasko, panahon ng pag-ibig, okay. Ano pa? Panahon ng pagbibigayan. Kaya nga ba, kapag Pasko, may bigayan ng bonus, aginaldo, regalo. Panahon ng pagmamahal, panahon ng pagbibigay, parehong tama. In fact, yan ay nasa banal na kasulatan sapagkat ang Diyos ang unang gumawa niyan. Siya ang unang nagmahal, siya ang unang nagbigay. John 3:16, For God so loved the world that He gave His only Son. Gayon na lamang kamahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So nandoon yung dalawa, pagmamahal at pagbibigay. But wait, there's more, sapagkat may kadugtong yan. Dapat ituloy mo yan. For God so loved the world that He gave His only Son, so that whoever believes in Him will never perish, but will have eternal life. Ganun na lamang kamahal ng Diyos ang sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang maniwala sa anak ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit napaka-importante na tinutuloy natin yan? Bakit? Because the truth was, we were at war with God before the first Christmas. Ang totoo, kalaban natin ang Diyos bago ang unang Pasko. At syempre, bago namatay at muling nabuhay si Kristo. Bakit? Nagkasala ang tao. And sin is lawlessness. 1 John 3 verse 4. Lawlessness is rebellion against God. Tama, in the Old Testament, nakikirelate ang Diyos sa tao. Pero kung mapapansin po ninyo, walang matibay na ugnayan. Malawak pa rin ang agwat between God and man. Kaya nga ang tao takot na takot sa Diyos eh. At kaya nga naisip ko lang, in the Old Testament, parang ang Diyos mapanibughuin, sumpungin, pagparusa. But not until Jesus Christ came. 2 Corinthians 5:18. God has reconciled us to Himself through Jesus Christ, na kung hindi nangyari, sa kapakanan natin, walang saysay ang pagmamahal at pagbigay ng Diyos sa atin. Kung ang lahat ay hindi humantong sa pakikipagkasundo natin sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya tama, ang Pasko ay tungkol sa pagmamahal. Ang Pasko ay tungkol sa pagbibigay. Pero ang pagmamahal at pagbibigay ay dapat humantong sa pagkakasundo, sa reconciliation. Our reconciliation with God, our reconciliation with others, especially our loved ones. Sapagkat kung hindi, parang yung versikulong sinabi natin, kulang. Hindi yun ang tunay na diwa ng Kapaskuhan. Ang Pasko ay hindi magsaya lang. Kaya nga kung minsan, matatawa ka pag Pasko, tigil putukan, tigil ang gera. Pagkatapos ng Pasko, patayan na naman.
Kaya nga matatawa ka, minsan mag-aaway yung magkapatid. Paskong Pasko! Para bang gustong sabihin, palipasin niyo muna yung Pasko. Ganun ba tayo? Reconciliation with God, reconciliation with others, especially our loved ones. This is the reason why, kung mapapansin po ninyo, kayong mga nakatagpos ng simbang gabi, anong ginagawa natin dito? Nagpapakumpisal tayo. Di ba bago magsimbang gabi, nandyan ako sa gitna, nagpapakumpisal, naghihintay ng mangungumpisal, sapagkat yun ang pinakamagandang maibibigay, regalo natin sa Diyos. Ang Diyos ang may birthday, hindi tayo. Siya ang may okasyon, hindi tayo. Tayo ang dapat magregalo sa Kanya. Yes, lahat ay nasa sa Kanya na. At kung may wala pa sa Kanya, isipin lang niyang gusto niya, magkakaroon siya. Pero isang bagay ang wala siya, na hindi niya iisipin magkaroon siya. Ano yun? Yung pagkakasala natin. Yun ang magandang iregalo natin sa Diyos. Ang pagbabalik loob natin. Sapagkat yun ang dahilan kung bakit siya nagkatawang tao upang sagipin tayo. Natutuwa nga ako, nababalitaan ko sa FB, may mga parokya nagkakaroon ng kumpisalang bayan bago magpasko. Sanay tayo sa kumpisalang bayan kapag Kwaresma lang, kapag Lent lang. Ngayon, uso na, bago magpasko. Totoo naman yun eh. Ang pagliligtas ng Diyos ay nagsimula sa pagkakatawang tao ni Jesus. Lagi nating sinasabi at tama naman, Jesus is the reason for this season. Amen. But God is telling you right now, you are my reason for this season. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkatawang tao ako para iligtas ko ang buhay mo. May Pasko dahil ninais ng Diyos na makasundo tayo. Nakalulungkot lang na sa dinami-dami ng beses na pumunta ako dyan, bawat simbang gabi, bago magsimbang gabi, nandyan ako eh. Papakumpisal ako. Daming tao, konti ang nangumpisal. Minsan naghihintay pa ako, may naramdaman akong may lumuhod. Nakapikit ako, pagdilat ko, yung cellphone nakatapat sa aming dalawa. Father, selfie muna. Kakaloka? Walang sinasantaw. Tanungin natin ang ating sarili, nairegalo na ba natin ang ating sarili kay Kristo? Ngayong bago magsimbang gabi, nauso yung outfit check na yan, di ba? No? Outfit check, outfit check. Pads, outfit check. Astig. Sa mga hindi pamilyar, sa mga thunders. Sorry. Outfit check ay yung, ano yung isusot mo, di ba? Outfit sa simbang gabi, di ba? Katulad niyan, yan, di ba? Yan. Katulad niyan, yan, di ba? Katulad niyan, yan, di ba? Ngayon kung bakit ako naggaganito, tanong nyo dyan. Yan lang nagpauso niyan. Ewan ko ba? Maganda siguro, no? Sa mga nakatagpos ng simbang gabi. At sa mga regular na nagsisimba. Kasama ako dito. Araw-araw nagmimisa ako. Spiritually, mag-outfit check tayo. Para makita natin kung naisuot na natin yung pinapasuot sa atin sa Romans 13:14 ni San Pablo. Put on the Lord Jesus Christ. Isuot ninyo sa inyong pagkatao si Kristo. Ang madalas nagiging usapin para sa atin ay kung ano ang isusuot natin bago magsimba. Dapat hindi naka-shorts, dapat hindi nakasando, dapat hindi revealing clothes. Tama naman yan. Pero baka na-overlook natin ang mas mahalagang usapin kaysa dyan. Yung dapat na suot na nating damit sa ating pagkatao pagkatapos nating magsimba. Baka paglabas natin dito, ganun pa rin ang suot natin. Bastos pa rin tayo. Mayabang pa rin tayo. Nagtatanim pa rin tayo ng galit. Makasalanan pa rin tayo. Masungit pa rin tayo. Baliwala ang lahat ng ito. In connection with this, there is Christmas. May Pasko sapagkat mayroong Diyos na nag-adjust sa ating mga tao. Wala siyang kasalanan eh. Ginawa natin siya ng kasalanan. At tandaan po natin, kahit napakaliit na kasalanan sa Diyos, masakit yan para sa Kanya. Kasi hindi yun compatible sa nature niya. Sabi ko nga, tayo, pag nag-green jokes tayo, okay lang sa atin. Kasi may nature tayong makasalanan. Kaya, natitake natin.
Naikwento ko na yata, nung minsan, may stand-up comedian ba tawag doon? Bastos. Alam nyo naman, minsan bastos. Sabi, Father, sorry po. May pari pala dito. Sorry ha, talagang hindi ko na ulitin to. Sabi ko, okay lang. Pari ako. Naisip ko, ba't hindi? Bakit okay yun? Ganyan tayo kasi ang nature natin, makasalanan. Pero ang Diyos hindi makasalanan. Kaya kahit konting kasalanan, masakit yun para sa Kanya. Sapagkat wala yun sa kalikasan niya. So, siya na ang naargabyado, siya pa ang bumaba, siya pa ang nag-adjust para hanapin tayong lahat, para makipagkasundo sa ating lahat. Sa palagay ko, binibigyan niya din tayo ng paraan upang makasundo, ma-reconcile sa ating kapwa sa pamamagitan ng pag-a-adjust natin at pagpapakumbaba. Meron akong kaklase sa seminaryo dati, si J.B. Ongshapko. Nag-post siya ng ganito. Ito ay tungkol sa conflict ngayon ng Israel at Palestine. Ang sabi niya dyan sa caption na yan ay ganito. Nakapanood ako ng 2 documentaries tungkol sa kwento ng Israel at Palestine. At sa opinion ko, ang bola ng kapayapaan ay nasa Israel. Ang ibig niyang sabihin, malaki ang magagawa ng Israel para mawakasan ang digmaang sa kasalukuyan. Sabi ko, I agree. Bakit? Kasi wala ka namang magagawa kung minsan sa nasa ibaba eh. Ang makapag-a-adjust yung nasa itaas. Besides, kung minsan wala ka nang mahihita eh. Wala ka nang maaasahan eh. Sa taong nagkasala eh. Lalong-lalo na yung mga matitinding kasalanan. In the first place, hindi nila gagawing lokohin ka. Hindi nila gagawing pagsamantalahan ka, abusuhin ka, hindi nila gagawing bastusin ka, hindi nila gagawing magnakaw, hindi nila gagawing saktan ka ng matindi. Alam nila yung makasasakit sa'yo, yung hindi makatao. Kung may pinagkukunan pa yung mga yan, wala na. Kapos na sa pinanggagalingan, pinagkukunan ng mga yan. Kaya ang sabi ng Panginoon, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kaya anong asahan mo? Sila pang mag-adjust? Wala nga eh. Pag sabihin mo, galit pa eh. Kulang na lang iuntog mo yung ulo sa pader eh. Siya pa magaling eh. Siya pa tama eh. Minsan may nangumpisal sa akin, yung kanyang yung kirida ng kanyang asawa, kapabaryo lang niya eh. Kapabaryo lang niya. Aba pag hindi daw nag-text yung asawa niya dun sa kirida, yung kirida pa susugot, sabi ko, sino ba yan? Pupuntahan ko, sasampalin ko lang. Walang pinagkukunan. Anong asahan mo dyan? Diba? Kaya kung gagantihan mo, pasasamain ka rin ng tao. You will conquer evil with another evil. Lalong-lalo na kung hindi iba sa'yo, anong mangyayari? Di wala nang pagkakasundo. Wala nang pag-asa. Maglolobo-lobo na lamang kayo. Digmaan na. World War III na sa pamilya ninyo. Anong laging sinasabi sa atin ng ating mga magulang? Kung sino mas nakakaabot, kung sino mas nakakaunawa, siya nang magbigay. Kung sino yung nasa itaas, kung sino yung nakakaunawa, kung sino yung may mas pagkukunan pa, kung sino yung mas may kakayanan. Dapat ang magulang para sa anak, magulang ka eh. Dapat ang panganay sa kanyang mga kapatid na mas nakababata. Dapat yung mas may pinag-aralan. Dapat yung mas malapit sa Diyos. Dapat ganun eh. Para yung gulo, may pag-asa pang maayos. Makailan ay nag-post naman yung kaibigan ko ng picture ng hindi ko papakita kasi medyo sensitive na. Huwag natin pakita. Picture ng parents niya, nagkayakap. Tapos ang caption niya, Happy Anniversary to my parents. Naiyak ako. Kasi yung picture, throwback, 11 years ago. Nung magkasama pa ang mag-asawa, ang nanay at tatay niya. Kasi ngayon hindi na. Sumakabilang bahay ang kanyang ama. Ini-screenshot ko. Sinend ko dun sa nanay niya, na kaibigan ko. Ang reply nung nanay, praying hands. Tapos susunod, naawa ako sa kanya. Sa anak niya. Sunod, Father, still hoping pa siya. Sabi ko, friend, meron pa namang pag-asa eh. Kasi nag-a-adjust ka pa. Bakit? Hindi siya nag-iskandalo. Hindi siya gumante. At nandun pa rin
sa nakikita ko pagmamahal niya sa mister niya. Kaya sabi ko, may pag-asa pa. Hindi man kayo magkamalikan sa loob-loob ko, may mangyayari pa rin maganda. Kasi nag-a-adjust ka. And not to mention, yung pag-a-adjust ng anak nila. Sapagkat kahit ganun ang nangyari, nandun pa rin ang paggalang at pagmamahal nung anak nila sa kanya, lalo tigit dun sa ama. Nakalulungkot lang na ang anak pang dapat mag-adjust sa ama at ina. At dito ako naiyak. Lalong-lalo na sa mga anak na kung itatanong mo, okay ka lang ba? Okay lang bang nagkahiwalay ang nanay at tatay mo? Sigurado ko, with a smile para sabihin nila, okay lang, Father. Okay lang. Pero deep within them, sigurado ko hindi. Iba pa rin ang buong pamilya. Iba pa rin yung nakikita mo, lalo na ngayong Pasko, nagkalat pa yung mga pictures na yan! Picture ng buong pamilya. Tapos may caption pa, Merry Christmas from our family to yours. Anong mararamdaman nung pinag-uusapan natin ngayon? From your family na buo to my family na hindi buo? O sige nga. Ako, lagi akong may lasong pula dito eh. Ang pinagmimisa natin dito, pag nakasuot sa akin ito yung mga kababayan natin sa ibang bayan sapagkat alam ko yung pakiramdam. Pari lang ako, nandito lang naman ako, nandun sa San Miguel ang mga magulang ko, mga mahal ko. Nandito pa tayo sa Pilipinas. Yung mangulila ka. Pero, mayroong mas kawawa dito Ang mas may kawawa dito sa mga nagimbang bayan na hindi makasama ang kanilang mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Yung alam mo, nandyan lang nandyan lang nandyan lang Yan ang mas mahirap dun Kaya hindi dahil gusto nila, wala lang silang choice. Sapagkat hindi gusto either ng nanay at tatay nila o ng pareho pa. Pero ang maganda sa kanila, nag-a-adjust sila. Okay lang yun, ma. Okay lang yun, pa. Nag-a-adjust sila. Bakit? Para hindi na madagdagan ang problema. Kasi kung hindi sila mag-a-adjust, ma, huwag mo na kibuin yan. Pa, tama na. Ayaw ko na sa'yo. Wala na, di ba? Nag-a-adjust sila para may maisalba sa kung ano ang pwede pang isalba sa pamilya. Don't get me wrong, Hindi ako naiyak para sa mga ganyan dahil naawa ko. Hindi ako naawa. Proud ako. Nakaka-proud sila. Kasi sila ang glue ng pamilya. Someone who holds together their family. Di ba ganyan si Kristo? Kaya may Pasko Ginlo niya ang Diyos at tao. Walang perpektong relasyon. Basta may tao. Hindi perpekto ang relasyon natin sa Panginoon. Bakit? Hindi tayo perpekto. Lalong-lalo na yung relasyon natin sa isa't isa. Siguradong mapuputol at mapuputol yan. Mapupunot yan. Kinakailangan may mag-glue. Para maramdaman yung pagmamahal at pagbibigay ng Diyos sa ating buhay. Shout out sa mga glue ng kanilang pamilya. Sa mga nagtitipon sa mga kapatid niya, sa mga ina, sa mga ama na laging kasama ang kanyang mga anak. Shout out para sa inyo. Kasi pag nawala kayo, pag hindi nyo na ginagawa yung ginagawa nyo, hindi na magiging ganun kasaya ang Pasko. Ang Pasko ay tungkol kay Kristo. Ang Pasko ay tungkol kay Kristo na ipinanganak sa konteksto ng isang pamilya. Kasi ang pamilya ay mahalaga. I-save mo kung ano pa ang meron ka. Pangalagaan mo kung anong meron. Kung medyo may nabawas na, pangalagaan mo yung kung ano yung natitira. At huwag mo nang nanaisin na may maputol, mapunit pa. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may
magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringhin ng Diyos ang samo ko. Kung katabi ang kapamilya, hawakan ng kamay ng kapamilyang katabi. Panginoon, ipinagdarasal ko po ngayon ang aming pamilya. Narito kami, inaalay ang aming pamilya sa iyo. Sapagkat ito ang isa sa pinakamahalagang biyayang binigay mo. Dito kami nakakaramdam ng pagmamahal mo, ng pagbibigay mo, ng pagpapatawad, pagtanggap ng kabutihan mo. Salamat, Panginoon. Pinagdarasal namin ang wala dito. Maramdaman namin sila at maramdaman nila kami sa Espiritu. Pinagdarasal din namin kung mayroon mang gulo. Sana lahat kami magkaroon ng parehong pagpapahalaga sa bawat isa. Please, Lord, bless our family. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Lalong-lalo na kung ikaw ang nag-hold sa iyong pamilya, kung ikaw ang pinakagulo ng iyong pamilya. Hallelujah! Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. We cannot have everything in life, but we can have the best things in life. One of the best things, our family. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi mawawala ang bagay na pinakahihigpit-higpitan mo sa buhay mo na ayaw mong mawala. Ilagay mo ang pamilya mo sa sentro ng buhay mo para hindi basta mawala ito. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. May Pasko dahil mahal tayo ng Diyos at mahal tayo ng Diyos, kaya may pamilya tayo. Kaya kung meron kang kapamilya na mahal ka, pasalamatan mo ang Diyos dahil sa papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa man magkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ni Espiritu Santo. Lumuhod po tayo Kay sandali. Mariang Birhen. Lumuhod tayo sandali. Pagnilaya natin at pasalamatan sandali ang pagkakatawang tao para sa atin ng Diyos.
Magsitayo na po tayo. Lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing, muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli ng may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo sa pagkakatawang tao ng Diyos, maranasan nawa ng lahat ng tao sa mundo ang pananatili ni Jesus na pagkain ng buhay na isinilang sa sabsaban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Ang kapayapaan na hatid ng sanggol na isinilang sa Belen, naway maghari sa lahat ng mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Ang mga Dikristiyanong naway mahikayat na kilalanin sa Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao at nakipanayam sa atin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Ang mga mag-anak, naway sama-samang makibahagi sa pagsamba sa sanggol na nasa sabsaban, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Ang mga dukha, naway makatagpo ng pag-asa at kagalakan sa pagdating ng manunubos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Para sa mga yumao, upang makamit nila ang buhay na walang hanggan, na hatid ng sanggol na isinilang sa sabsaban, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagpalain kami sa gabing ito. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating mga pamilya. Amang maawain, pinupuri ka namin dahil sa pagsusuko mo sa iyong anak upang maging aming tagapagligtas at pagkain ng buhay. Siya nawa ang aming maging liwanag, kagalakan at kapayapaan sa buhay na ito. Hanggang sa buhay na walang hanggan, hiniling namin ito sa pamamagitan niya na aming Panginoon ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiyupong lahat. Pag-aalay.
Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Tapat sa pag-ibig na ibigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay. Halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwang kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Alam namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami. Tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang. Sa pagkapalitang ito ng iyong kaloob at ng aming handog, ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa aming pagtampok bilang tagapamagitan, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di na iba sa iyo ang siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon.
O O sana sana sa sa kaitaasan. kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Tanis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko, ipagdasal natin ang mga hindi na natin nakakasama tuwing magpapasko dahil mga mahal natin sa buhay ng yumao. Kasama po si Ned Joyce, Joselito, Percy, Mang, Nene, Gautiosa, Michael Arsenio, Sergio, Enrique, Larry, Tiong Caso, Maria Seso, Gaudencio, Paulina, Paulino, Inday, Celi, Oreo, Alfredo, Ricardo, Mark, gayon din ang lahat ng mga pumanaw alan. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na birhen ng lasal at ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-isahin natin ang ating panalangin, tumawag tayo sa ating napakamapagmahal na Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa
sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadyan mo kami sa Inilig namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi po niyo noon, sinasabi niyo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo na sa aming pamilya. Ano man ang aming maging problema ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Peace be with you. Thank you. Peace be with you. Narito sa harap natin ang ating Panginoon, hanggang ngayon nagmamahal, hanggang ngayon nagbibigay, mapalad tayong lahat na ipinagkakasundo niya sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito,
hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa langit ay narinig ang mga awitan, ang lahat ng anghel ay nagdiriwang, ang mga nagtatanod na pastol ay napukaw sa kanilang pagkalinlay. Noel, 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 Noel. Sumilang ang hari ng Israel. Sumikat sa silangan ang talang makina, nagbigay liwanag sa sandaigdigan. Naunan siyang tanda na bagong silang, ang buong tutubo sa sangkatauhan. Noel, Noel, Noel. Sumilang ang hari ng Israel. Noel, sumilang ang hari ng Israel. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, paging tapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pasensya na po. Hintayin muna nating matapos yung komunyon sa labas. Upo muna po tayo. Art, konti instrumental siguro. Hintayin po natin sila. Hintayin nating makakain yung iba.
Bukas po ang misa ay Sunday schedule ha. Wala lang 5 a.m. Yung misa rin pang bagong taon, December 31, linggo yun. Parang ganito rin po, 8 p.m. naman. 8 p.m. bagong taon. Kinabukasan, Lunes yon yung bagong taon, Sunday schedule din. Liban lang sa 5 a.m. Tahimik po, tahimik. Silence please. Sandali lang po. Magdasal lang po tayo ng konti. Ayan po yung sa labas kasi ang dami. Salamat po sa pagsuporta ninyo sa simbahan, sa souvenir shop, sa Alcansya, sa Three Nails and a Crown, sa pag-share ng ating mga videos. Maraming salamat sa inyo. Magsitayo tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pakiyuko po ang ulo para sa maringal na pagbabaspas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman nung magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabing ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ang siya nawang magtaboy ng dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong buhay, sa inyong pamilya, sa inyong kalooban ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ang siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa lahat ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ang siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng mga nasa langit ng kanyang sambayanan, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat asamang ating mga mahal sa buhay ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kagalakang dulot ng Pasko. Salamat sa Diyos. Praise God.
Pasko ay magbigaya. Salamat po. Adiga.